keep from loving you. Lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Magandang araw po sa lahat po ng mga nakikinig nating panggap. Lalong-lalo na po doon sa mga tita ko na naging habit na po ang makinig sa Energy FM. Simula umaga hanggang gabi. DJ Lindsay ng Lihim ng Liham. I need some advice. 30 years old na po ako. At isa pa po akong birhen. NBSB. No boyfriend since birth. Yung mga kaibigan ko, lalong-lalo na yung mga ibang tao na walang ginawa kundi magsalita lang about me, palagi silang nagtatanong, bakit daw hanggang ngayon ay wala pa rin akong boyfriend? To the point na 30 years old na raw ako. Mahihirapan na raw akong manganak if ever. Tapos kapag tumanda na raw ako, tsaka daw ako magbubuntis. Minsan, DJ Lindsay, hindi ko na po alam kung paano sasagutin pa ang mga sinasabi nilang yun. I thought, sa loob lamang po ng 30 years, masasanay po ako. Pero hanggang ngayon, mahirap palang masanay sa mga ganong bagay. Minsan nga, maski ako napapaisip, DJ Lindsay, bakit nga ba kasi wala pa akong boyfriend? Ayoko lang ba talagang mag-boyfriend? O wala lang talaga akong choice? For me kasi, nung bata pa ako, gusto ko sana iisang tao lamang yung mamahalin ko for my first and last love. Yun bang maglalakad ako sa altar, purong-puro. Then after marriage, saka ko ibibigay sa kanya yun. Yung, alam mo na, yun yung pangarap ko at paniniwala ko nung bata pa ako. Pero ngayon, 30 years old na po ako. Hindi ko na talaga alam kung yun pa rin ang gusto ko. Sabi ng mga kaibigan ko, ganyan talaga. Kapag wala ka pang experience, talagang pababayaan mo lang kahit walang ganun. Pero kapag meron ka ng experience, hahanap-hanapin mo na rin yun. Pero I beg to disagree, DJ Lindsay. Kasi para sa akin, kapag mag-asawa na kayong dalawa, kasama talaga yun. Yung pagmamahalan ba? Yung lovemaking. But now, dahil nga po single ako, hindi talaga sumasagi sa isip ko yung lovemaking na yun. Hindi ko talaga alam. Para sa akin talaga, mas nagmamatter yung connection, yung nararamdaman ninyo para sa isa't isa.
Although sometimes, kailangan din talaga yun. Pero para sa akin kasi personally, hindi siya ganon ka-importante sa ngayon. Ako lang ba yung ganon? Ako lang ba yung may gantong paniniwala sa edad ko? Kung iisipin kasi, sa age ko na to, dapat marami na talaga akong experience. But I'm different. At alam ko yun. Hindi ko na rin alam yung isasagot ko sa kanila. Hindi ko alam kung papaanong explanation pa ang kailangan kong gawin para maintindihan nila yung gusto kong puntuhin. Para kasing hindi sila naniniwala, DJ Lindsay, kapag sinasabi kong hindi ko kailangan ng lovemaking sa ngayon. Nakakapagod na po kasi mag-explain. Tanong ko lang, yung ibang mga panggaba natin, may gantong experience din. Sana po masagot ninyo ako. Nga pala, tawagin mo na lamang po akong Je. Maraming salamat and more power to you, DJ Lindsay. Muli, ako si Je. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Oras natin sa Kapulungan, 14 minutes. Makaraan po ang alas 9 ng umaga. Make that 9:15 on the clock. Wait lang, Je, si Kuya Augusto Go. Your time is up, Kuya Augusto Go, Joyrider. At talaga naman pong wala na yung 500 pesos. Sayang naman. Para sa pang-gash or pang-cash raffle promo ng Energy FM. But then later on, try natin. Baka pwede yung 200 pesos. Mamimigay pa rin tayo. Siyempre, ganito tayo sa Energy FM. Galanteng-galante. Kailangan mo lang sagutin yung tawag namin. Diba? Welcome po sa lahat po ng mga kaka-tune in pa lang. This is Lihim ng Liham. And yung ating letter sender for today ay si Je. Oo, si Je na talaga naman pong it doesn't matter daw kung may love-making experience siya o wala. Pero sa ngayon kasi, wala talaga siyang pake o dead makels to the world siya kung wala man. Kasi nga, alam mo yun, naniniwala siya dun sa word na purity. At gagawin lang daw yung love-love-loving na yon kapag kinasal na sila. Kasi parang yun daw yung gift niya sa kanyang magiging asawa. Ipalakpakan naman natin si Jen. Fairness naman kay Jen. Good morning sa lahat po na may mga paniniwala na tulad po ng kay Je. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam mo, wala naman ako nakikitang masama kung yun yung paniniwala ni Je, no? Siguro talagang nai-irritate lang siya doon sa mga taong nangingialam ng buhay ng may buhay. Yung tipong, well, hindi naman talaga nakikialam, di ba? Pero maraming tanong tungkol sa buhay ni Je, di ba? Kasi, alam mo, Je, maraming nagtatanong sa'yo, siguro because marami ding concern sa'yo. Oo. Maraming nagmamahal sa'yo, 'di ba? Kaya maraming nagtatanong, ano na, wala ka pa bang jowa? Ano na, kailan ka magkakaanak? Ano na, bakit wala ka pa ring experience hanggang ngayon? Wow! Ano ba, ba't pakilamera kayo? Ganon. Joke lang. Pero yun nga ang katotohanan ng buhay. Siguro, a lot of people do care for you, Je. Kaya ganon, maraming nagtatanong, maraming nakikiurirat. Oo. At napapagod ka na mag-explain. Kasi, di ba, syempre, ilang set of friends, tapos madalas din nilang tanungin sa'yo, all the same questions. Tapos, yun din lang naman yung isasagot mo. Record mo na lang kaya. O kaya gumawa ka ng post, oh. Para sa lahat po ng mga nagtatanong,
Bakit wala pa akong jowa? O i-post mo na lang sa Facebook, ganyan. Kaya gawa na lang kayo ng GC kasama yung mga kaibigan mo, di ba? Pero kasi may mga ganyan naman talagang tao na yun yung paniniwala na wala silang pakialam doon sa part na yun. Pero meron din ang mga tao na, di ba, napaka-vital para sa kanila at importante sa kanila yung part na yun sa isang relasyon. Yung love-making part, yung love-love part, yung lato-lato part. Oo. Malaking bagay para sa kanila yun for some people. Pero may different kinds of people naman talaga, no? Iba-iba yung paniniwala nila sa kung paano itrato yung karelasyon at yung relasyon itself. Si Je, walang pakialam sa ngayon. Kumbaga parang bonus na lang daw yon kung merong chorva. Ngayon, kung wala, wag ipilit. Pero ano nga ba ang masasabi ng mga pangga natin dito sa liham story natin for today? Halika na at tanungin po natin yung mga pangga natin. You are free to comment, guys. Punta lang kayo sa ating Facebook page, facebook.com/energyfm1067. Live po tayo dyan at babasahin natin yung mga comments ng mga pangga natin online. Wow! O sabi dito ni Diesta, dapat sa'yo sis, nagmadre ka na lang para wala nang nagtatanong talaga. Sabi naman ni Arch, there's nothing wrong with that mindset. You don't need to be in a relationship just for the sake of being in one. Kung itatadhana yan, darating at darating yan. Sabi naman ni Vance, Sender, wala kang mali sa ginawa mo. Diyan pa lang makikita mo kung paano mo nirerespeto at pinapahalagahan ang iyong sarili. Diba? Tama naman. Sabi naman ni Abet, okay lang yan. Ikaw ang tunay na dalagang Pilipina. Yeah. Makakatikim ka rin. Hehehe. Hoy! Abet, akala ko maganda yung comment mo. Pero oo, pwede naman pa rin. Wholesome pa rin naman. Medyo bastos lang on the side. Di ba, Abed? Sabi naman ni RJ, pareho kami ni Sender. 35 years old na po ako. 7 years na kami ng boyfriend ko. Or should I say, fiancé ko. Di ba? Ngayon po, fiancé ko na siya. Pero wala pang nangyayari sa amin. Kaya mape-pressure talaga sa mga taong nakapaligid sa'yo tulad po ni Je. Kung kaibigan mo talaga sila, they will respect you, di ba? They will respect your life's perspective. There's nothing wrong with you. And for sure, happy si Lord of what you're doing right now. Ang taray, dinamay mo na naman si Lord. Oo. Ikaw talaga. Sabi naman ni Yvonne, oo. True, nakakapagod talaga mag-explain sa kanila about sa life plan mo. Kaya ang sagot always is wala pa. Wala pang nakakapasa sa standards ko para tapos agad ang usapan. Hahaha. Good morning! Hello sa inyo. Good morning din to you, Yvonne. Sabi naman ni Gigi, nako Sender, hindi naman kasi problema yan eh. Well, siguro ang pinoproblema talaga nitong si Je is that yung people, yung mga tao talagang tanong ng tanong sa mga bagay at saka feeling tuloy niya dahil nga maraming nagtatanong is baka hindi talaga normal yung perspective niya, yung paniniwala niya. Kasi kung mapapansin mo, may part doon sa story natin na nung bata ako, ganito yung paniniwala ko. Pero ngayon na 30 na ako, hindi ko alam kung yun pa rin ang paniniwala ko. So alam mo yun, na-outbalance din siya for a bit dahil nga maraming taong nagtatanong sa kanya. No? So, ayan, basa pa tayo ha. At sabi dito ni Glo, good morning Idol Lindsay, okay lang yun guys, darating na lang yung para sa inyo. Diba guys? Sabi ganyan. Sabi ni GJ, hi Je, solve na problema mo, i-PM mo lang ako. Hi! Nakakaloka to. Wait lang, tingin tayo dun sa taas. Yung mga nag-comment kanina pa yung mga pinakauna. Sabi ni Frets, para sa akin, enjoyin mo na lang yung buhay mo. Pero kung darating man, di dumating siya, salamat, diba? I feel you, letter sender. Sabi ni Rovicel, habang may OWL ka pa, magjowa ka na. Yung mga natututunan nyo kay Kuya Chikong bago. Pero hindi, ang katotohanan ng buhay, no? Kung yun talaga yung paniniwala mo, stick with it, 'di ba? Just because napapressure ka sa mga tao, hindi ibig sabihin nun mali na yung paniniwala mo. Hindi lang kasi siya madalas ginagawa ng karamihan, kaya ganun, pangga. Kaya kapag nakakarinig sila ng, ano ka ba, wala ka pang experience, ganyan. Pag na-experience mo yun,
hanap-hanapin mo yun, di ba? Gusto lang nilang maimpluwensyahan ka. Kasi yun yung ginagawa nila. So that lahat kayo, alam mo yun, isang click na kayo. Kumbaga pare-pareho na kayo ng ginagawa. Kasi ikaw, alam mo naman sa sarili mo na you're different. Sabi mo nga, unique ka. So panindigan mo yan, di ba? But then, wala din namang masama kung magbabago ka ng paniniwala. Kasi, ganyan naman talaga eh. Di bang ibig sabihin nun, natututo ka, nagbabago ang mga desisyon mo. Kasi tao ka lang naman talaga. At ang tao, parang sponge yan. Ang utak ng tao, parang sponge na nakaka-absorb ng mga bagay-bagay sa sarili mo. And of course, free tayong i-tweak, di ba? Ibahin yung mga paniniwala natin sa buhay. Normal yun, walang masama doon, di ba? So, kung nagbago ka ng paniniwala mo at nalilito ka na ngayon, then okay lang naman magbago, di ba? Kung gusto mo na mag-jowa, just for the sake of having jowa and doing the lato-lato thing, then there's no problem with that. Di ba? Pero kung gusto mong panatilihin yung regalo mong tunay, di ba, para sa jowa mo, sa magiging asawa mo in the future, then so be it. Oo, di ba? Alam mo yun, huwag kang magpa-apekto sa ibang tao. Di ba? Paniniwala mo yan panindigan mo yan. Sabi dito ni Mekal, chismosa lang yung mga yangan nare, di ba? Charis lang. Sabi ni Rexon Marie, good morning, DJ Lindsay, watching from Campo Biasong, Cebu City. Hello po sa inyong lahat dyan. O, diba? Wala Pero kapag kasi 30, ito sa lahat po ng mga 30, no? Naniniwala ako kasi na sa panahon ngayon, talagang umuurong na rin, diba? Kung dati, ang edad ng mga babae na kailangan may asawa ka na, dapat meron ka ng anak, mga 24, 25. Ngayon kasi, nag-iba na yung ekonomiya natin, nag-iba na yung galaw ng mundo, yung galaw ng bansa natin. So, minsan talagang mauurong talaga. Ngayon nga, 'di ba may mga nanganganak at 38, 39. I'm sure meron diyan mga 40, 41 nanganganak pa din. Kasi kaya naman ang katawan nila. Kung magiging kung magsistick ka lang sa norm o yung normal ng ibang tao, talagang dapat meron ka ng anak by 30 dahil yun yung sinasabi ng society natin. Dahil yun yung sinasabi nila kung magsistick ka doon. Pero kung alam mo yun, free ka naman to do whatever you like dahil meron kang paniniwala, kahit pa siguro 45, pwede kang manganak kung yun yung gugustuhin mo, di ba? Kung gusto mo palang mag-focus muna sa trabaho mo dahil hindi mo pa nakikita yung the one or kung gusto mong ibigay yung sarili mo doon sa the one, edi at any age, gawin mo yun. Di ba? Ano ka ba? Yun ng ibang tiyahin ko, talagang 40 na sila ng anak. Pero okay pa din yung mga anak nila. Normal yung mga anak nila. Naikwento ko na ba? May lahi kaming ganyan hindi, anong tawag doon? Yung matanda na ng anak. Oo, nasa lahi namin yan. Kasi more trabaho, more fun. Oo. More negosyo, more fun yung mga kamag-anak ko. So feeling ko, hindi nga ako nakawala doon sa teenage pregnancy. Pero yung late na mga anak, feeling ko yun yung yun yung mapapala ko talaga din. Oo. Kasi ilang taon na ba ako ngayon? Hoy, hindi ko isusplok sa inyo kung ilang taon na ako, no? Hello. Ganyan. Okay lang yan, Jay. May mga nababalitaan nga tayo na 41, 42, hanggang 45 nanganganak pa. Alam mo, sinasabi lang naman kasi ng mga eksperto, no, pagdating sa health is that at 35 kasi, medyo risky na mga anak. 'Di ba? Kaya ang dapat mong gawin kung 30 ka na ngayon is panatilihin mong healthy yung sistema mo, kumain ka ng maayos, 'di ba? Huwag kang magpuyat, tapos i-check mo yung sarili mo, 'di ba? Annually magpa-check up para makita mo kung anong meron sa sarili mo, sa katawan mo, para mapaghandaan mo yung pagbubuntis mo, 'di ba? So yun. Kailangan kayanin ng katawan mo kahit 'di ba, 35 plus ka na mga anak. Pero syempre, sasabihin ng mga doktor, mali yan, Lindsay. Sorry na po in advance. Sabi ni Jenny, ako yan din yung paniniwala ko noon. First boyfriend, yun na po ang magiging asawa dapat. Regalo ko sa husband ko, yung virginity ko. Pero mali rin. Dapat nag-boyfriend ako ng iba para may choices. Kita mo ngayon, hiwalay na kasi narcissist po yung aking ex. Ooh.
Yung iba din talagang gusto nila, marami silang nagiging experience. O di kaya naman nakaka-experience pa sila ng iba't ibang relationship with different men. Why? Because dun mo malalaman kung ano ba yung mga bagay na gusto mo, anong klaseng tao ba yung mga lalaking nakakasama mo. Kasi kapag ginawa mo yon habang nagiging in a relationship ka with other men, unti-unti nakikita mo rin kung ano yung ayaw at gusto mo sa mga lalaki. Kung ano yung ayaw at gusto mo sa lalaking mapapangasawa mo o makakasama mo habang buhay. Yung design ng buhay na gusto mo, ganyan. 'Di ba? Unti-unti 'di ba? Madidiscover mo 'yan dahil meron kang mga experiences with other men, 'di ba? So, yun. Pero I do salute pa din yung mga tao na first boyfriend and last boyfriend and last na rin. First love, last love na din, no? In fairness naman. Wow! Gusto natin yung mga ganyang kwento kasi very rare na 'yan sa panahon ngayon. Sabi pa dito, nako, ang problema naman po kasi sa late nag-aasawa, yung tipong matanda na pero nagtatrabaho pa kasi nagpapaaral pa ng mga bata. Kesa sa tamang edad kasi mas nakakasabay po yung mga magulang sa anak nila. Shoutout naman po from Kuwait. Hello naman. Alam mo, that's another consideration, no? Totoo yan. Totoo ka dyan, friendship. DK Bautista. Oo, di ba? Kasi kung halimbawa 40 ka na mga anak, o imaginein mo yung anak mo kapag nag-18 years old. Di ba? 58 na. Oh, so majonda ka na. Majonda na tayo nun, girl. Thunderbird na tayo. Di ba? So, iba-iba talaga. 'Di ba, Ate Lorna Catilo, iba-iba talaga yung consideration. Kung mayaman ka naman, then go. Marami kang ipon because nag-work ka talaga all your life. So marami ka ng anda, marami ka ng pera. Sige, by all means, kung 40 mo gustong manganak, hindi manganak ka ng 40. At 40 years old, 'di ba? Go ka diyan. Iba-iba talaga. So kung ano yung fit sa standard mo, kung ano yung fit sa buhay mo, sa lifestyle mo, o sa lifestyle ninyong magjowa, yun yung gawin ninyo. Again, huwag kayong magpa-pressure sa mga sinasabi ng mga tao sa paligid ninyo kasi may sarili naman kayong paniniwala at may sarili kayong isip. Wow! Okay? Yun lang ang masasabi ko. At Jack, sa tanong mo na normal ba ito, that is very normal. Normal na meron kang paniwalaan at normal din na over time yung paniniwala na yon mabago because nag-grow ka natututo ka. Ganun talaga ang buhay. It's all about learning the process, 'di ba? Learning. 'Yun talaga. Diba? 9:29 na po ng nagmamagandang umaga. Siyempre naman, para sa lahat po ng mga taong nakita na ang the one nila, then congratulations to you. I am so happy for you. Pero sa lahat po ng mga pangga natin na hindi pa nakikita ang the one nila, well, keep on searching and pray for the right person. Diba? Kasi darating at darating yan kahit hindi mo siya hinahanap. All you have to do is to open your eyes and be warm with other people. Para pagdating niya, diba, 2 kamay mo siyang tatanggapin sa buhay mo. Be in love and stay in love, everyone. Wow!